Turuan mo kami. Una mo turuan sa isang ganyan mag-o. Game. One, two, ganun lang po. One, two. Sa una no po, unting pa yan. One, two. Tapos sasabay lang po ng paa. Parang pababa yan. Tapos yung next po, ganun. Alternate lang po. One, tapos two. Iganon mo lang yung paa mo. One, tapos kabila po. Two, tapos three. One, two, three, tapos one, two, three. Sige. Tinatawa na ninyo One, two, three, four, five, six, four, five, six, four, five, six, seven, eight. Ganun lang po. Pababa, tapos pababa din po yung pawan. Welcome back mga Kalingap sa ating channel. This is Kalingap Rap and welcome po kayo sa Kalingap Tahanan. So ngayon guys, grabe. Ngayon muli natin nakasama si Papa Eds. Grabe pagbabalik sa K-Boys. Tagal-tagal din natin di nakakasama, ano. So ayun, grabe kakatuwa lang at ayun, dito tayo ulit. No, andyan sila David, sila Buddy. Si Dan lang yung wala, no, na ano. Saka sila Jobs, wala. So anyway, Insan, welcome back! Kumusta? Anong balita? So, dati lang, medyo focus sa charity ngayon kasi yun nga, medyo nagkahiwa-hiwalay na rin ng konti kasi may group, kahit paano may mga kasama na ako saka may mga tinutulungan na din na dumadami. Oo, saka saka kahit may sarili kang may sarili ka ng mga lakad, ikaw naman, pag sinabihan ko, talagang masama talaga to. Ay, ako naman, di naman kita inaabala kasi, kumbaga, may kasama naman ako, kumbaga, may mga times lang talaga na, yun, kagaya ngayon na, syempre, mas okay din na makita tayo ulit na magkakasama, di ba? May mga times lang na ganun, pero di naman araw-araw kasi gaya nga yan, may mga charity vlog na rin si Insan. So, ako naman, di ko naman inaabala pag ganun. And, yun, gusto ko rin nga, yun naman talaga yung goal natin, di ba? Yung mas mapalawak, mas mapalaganap yung natin, yung mga nasimula ni Kuya Bal, no? As long as healthy yung healthy yung pag-vlog mo, ramdam mo naman yun, di ba? Yung parang di ka bumubuo ng sarili mong, yung parang, yung comparison ba, or barrier sa Team Kalingap, 'di ba? 'Yun ang importante. Yung ang dinadala mo pa rin is Kalingap, hindi yung sarili mo, hindi yung sarili mong grupo, may ginagawa kang ibang grupo. 'Yun yung pinaka-importante doon. Kaya sabi ko, okay lang si Insan naman Saka kagaya ni Kuya Jason, okay din si Kuya Jason, umiwalay siya pero Kalingap yung dinadala niya. Kaya ako, sige, yan naman ang natin. Kasi bilang respeto baga sa Kalingap, kahit pa nagsusulo ka, hindi ka gagawa ng rason para ikumpara ka sa kung saan ka nagmula. Diba? Ano masasabi mo? Oo ka ng oo. Ano masasabi mo, Kuya Tats? Siyempre, sa Kalingap tayo nagsimula. Mananatili tayong Kalingap. Loyal tayo sa Kalingap. Kung saan man Ito rin tayo... si Kuya Tats. Kahit may kasama ito, kasama si Ate Ligaya. Oo. Sa akin. Ito, Kung saan man hindi ito tayo gumawa ng grupo, no? Oo, hindi. Never ako gumawa ng grupo. Kaya naman hindi ako gumawa ng grupo. Kahit saan ako magpunta, dala ko yung... Okay yung may team ka. Team mo kasama mo. Pero Insan, kumusta Insan yung mission mo? Ano yung share mo sa amin? Ano yung experience mo ngayon sa pag-vlog mo? Siyempre, nakakatawa kasi nakakatulong ako sa mas maraming tao. Yun nga, medyo mapagod dahil siyempre
Yung kagaya ng, yung ganito mag-handle ka ng team, saka yung mga, ikaw Naano mo na, kumbaga, nakaka-relate ka na sa ginagawa kasi ko. pag ako lang solo, yung ma-vlog lang ako ng solo lang ako, mas mabilis lang kaso, siyempre mas maganda pag may kasama, mas masaya. Saka yung ups and downs ng vlog, isa yun sa pinakamahirap talaga, yung pag nakataas ang views na. Ngayon, malalaman, masasabi mo na, Ano mo talaga- hindi biro ang mag-lead sa isang team, no? Hindi biro. Mahirap mag-isa, kaya mas... Pero mas masaya pag may team. Ayun, Masaya talaga pag may team. Kasi, syempre, halo-halo kayong ideas. And syempre, hindi lahat ikaw ang gagawa. Kagaya, may driver ka, may cameraman ka. Hindi pag mag-isa ka lang, ikaw lahat. Mahirap yun. Diba? Pero siyempre, sama pa rin tayo sa iyo. Oo, kalinga pa rin naman to si Insa. Hindi ko lang talagang ako naman, tatawagin ko lang sila pag kailangan natin or pag namimiss natin ang kasama or pag makumpleto tayo ulit, pag may mga mission. Di ba, kagaya niyan po, abangan niyo po, magkakaroon kami ng mission sa Davao. Kaya ngayon, chill-chill muna kami. Mga kami ngayon kasi dito sa diet halos wala na rin kasi talaga. Ang dami na rin dito So, sobrang dami na rin naming beneficiaries dito. Kaya yun, bala ko talagang maglibot, no? Davao, tapos sa Bicol, dyan sa parting Sorsogon, Albay. Yan, mapunta po kami dyan, mag-mission po kami. Kaya abangan niyo po yun mga kalingap. So, kumusta ka naman Insan? After nung mga issues, kumusta ka na ngayon? Ano na yung pakiramdam mo? Kahit pa paano, nagiging okay naman na kahit. Nag-move on na sa lahat ng mga nangyari. At as much as possible, ko na lang. Hindi na ako masyadong Hindi mo na inintindi. Tsaka din ako nakikihalubilo sa lahat ng So yung mga ibang mga issue na yan na tungkol sa akin, medyo parang mga sabi-sabi lang yan. So sa lahat ng mga inaano sa akin, parang minsan kasi parang napapahama ako lalo minsan pag Nagsasalita ka? or saka parang minsan kino-content lalo na ako Pag may Pag nag-content minsan, ka, lalong ginagatungan, gano'n. Oo, parang minsan- Pero malinaw sinabi ni Insan na yung mga daw sa kanya, mga mga hearsay Hearsay lang. Mga hearsay lang, gawa-gawa. Kaya, So kaya ako minsan nag-iiwas na din ako minsan sa mga sa mga ibang kasama tas mga gusto ko lang kagaya ng dati natin yung gano'n lang, yung masaya lang pag nakalakad tayo. basta Insan, nandito lang kami, ano man yung laban mo. Dito lang kami, kung kailangan mo kami. Yes bro. At yung mga, yung mga sinasabi against you, wala naman kumbaga, walang patunay, mga sabi-sabi lang, di ba? Kaya, yun. Si Insan pa rin ang bahala kung ano yung magiging aksyon niya. So, mas pinili niyang maging na lang, Maging kapayapaan. imig, kapayapaan. Pero grabe, sobrang hirap na parang piliin mo na lang yung kapayapaan sa mga bigat na naririnig mo. Paano mo Oo nga, Ang hirap nun Insan, Kasi sa totoo lang, sobrang below the belt na yung mga sinasabi sa iyo. And syempre, di natin may iwasan yung ibang mga walang alam, naniniwala. Yun. So, yun ang pangit dun. Pero ikaw, paano mo nakakaya na kahit sobrang below the belt, hindi mo na lang pinapansin? Kasi ako, kahit konting lang, parang gusto ko lang, magsalita na agad. Oo, minsan magsalita para sa iyo. Pero syempre, sino ba naman ako para magsalita para sa iyo? Ikaw nga. Oo nga, paano mo na yun, Insan? Yung pag yung mga below the belt na, syempre, yung ibang mga nasa gitna, pwedeng maniwala di ba? Kasi lalo kung di mo pinagtatanggol yung sarili mo, baka maniwala sila or ano ba man. Anong maano mo doon, Insan? Minsan kasi pag sa mga ganyang bagay, mas pinipili ko na lang yung mas iintindihin ko tapos yung iisipin ko yung kabuuan na pwede mangyari kapag gumawa ako ng Ng action ng action. na pwedeng mas magulo ba to kaysa magkapalagayan ng or tatahimik na lang ako para at kasi alam ko naman ang sarili ko tapos Pero ano yung Insan yung siguro, ito na lang tanong, ano yung pwedeng, anong term doon? Yung pinaka masasagad ka. Ano yung pwedeng, anong pwedeng, yung magawa nila na masasagad ka na?
Ayun, na pwede ka nang, na ito na yung time para, ay, di na to, ano, Hindi na to pwede. di na to pwede, kailangan ko nang lumaban, kailangan ko nang magsalita. Ano yung sa tingin mo na yung mark, kung gaano ka, ano yung limit ng mga bumabatikos sa'yo? Siguro pag nadami yung pamilya, pag ganun sila. Ayun, pag pamilya na. Ibig sabihin, pag ikaw lang. Pag sa akin kasi parang kaya ko pa yun. Parang wala. Ah, Kasi madami na rin pinagdaan sa kalingap eh. Yung mga ganung bashing, sanay ka na. medyo sanay-sanay na kahit pa. So, ang limitasyon ng mga kaaway na mga bumabatikos is kapag yung dinamay na ang pamilya. Pag nahirapan yung mapangit. So, ngayon, kaya mo pang tiisin. Well, Yung mga... Mas May tanong ako sa iyo, Insan. Anong pakiramdam ng ikaw ay na-betray ng isang pinagkatiwalaan mo? Anong pakiramdam ng ganun? Eh, siyempre masakit din sa ipapaano. Hindi lang kaibigan, siyempre. Alam ko, may naging kaibigan ka before na di mo akalain na ganun. Pagka ganun, medyo masakit. Kahit Masakit. dahil pagka pinag-ano mo talaga, pinagkatiwalaan yung nakamahal sa'yo din yung tao. Totoo yun. Mahirap kung ano. Sakit talaga yun. Parang di mo lubos maisip na magagawin na rin. Tapos yung tinulungan mo si Malot sa pool. Yun talaga. Yung pagka ganun, Yun talaga yun. maano mo siya. Yung, Dapat, nung walang-wala, sobrang parang maamong tuta. Nung nagkaroon na, matapang na. ano? Bulldog na. Bira ka kwenta, ikaw nagsabi niyan Pero totoo yun. Di ba dati, Alam mo na kung sino talaga sila. di saka lesson learned sa'yo na hindi ka basta-basta magtiwala talaga, no? Yung basta-basta magtitiwala. pero pag ano naman kasi, parang sa akin ay, yung mga ganung bagay. Kung sa kaano ka nang mas magiging okay tayong lahat. Yun ang problema sa pakikipag-ayos. Grabe, mo talaga yun. Napaka Lalo na tayo, maintindihin mo. maapektuhan din yung sa ating ginagawa, yung channel natin. Maintindihin mo yun talaga, no? Lagi nating Pinili mo pa rin yung sa kabila ng mga nasabi against you. Pinili mo pa rin magpakumbaba. Pag tumatagal pa sila, hindi naman ako masyado, kahit may nagawa sa akin tao, parang pag tumagal, Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. minsan mga ilang buwan lang, mawawala agad minsan sa akin. Grabe yun. Mabilis ako makalimot ng galit or anong tampo. Ikaw naman, masasabi mo, Norms? Sa ano? Doon, sa pinag-uusapan. Kasi isa ka sa naging close niya. Naging Oo. kaibigan ka ni Eds before. Talagang kayong... Magkakasama. Oo. Pero ikaw, hindi mo siya iniwan. Hindi. Yung iba, inano mo siya. Alam ko rin yung nararamdaman, kaya minsan niya, yung about sa mga issue, di ko na lang tinatanong sa kanya kasi baka yung problema niya mas lumala pa. Kaya pag nasama ko sa kanya itong last na nagpunta kay Bamba, sasama kami sa kanya. Magtanong-tanong sa kanya. Inayaan ko lang siya mag-enjoy sa mga ginagawa niya kasi sa palagay ko, yun yung niya parang magpapaan ng mga problema. Stress reliever, kumbaga. About betrayal po. Oo. Ay, grabe yun. At ayaw ko rin naman ng... Ako naman, magkaiba na kasi tayong dalawa eh. Ako naman, mapagtanim naman ako ng Nasaktan ka, talagang matagal mawala. Oo, tinatandaan ko yan. Balang araw, di man ngayon. Ganun naman ako. Kaya, bilib ako sa'yo na mapagpatawad yan tao. Kaya tao lang tayo. Ko lang ako kasi ang tagal ko magpatawad eh. Pero yun, kuya, yun, pagpatuloy mo lang ang buhay. Kung ano yung nandyan, kung may bago kang makilala, baka sakali, bahala ka. Go for it or hindi. Wow. Kuya Tats, ano sabi mo, Kuya Tats? Ako naman, para sa akin kung halimbawa, Masama yun sa akin eh. katulad nangyari kay Kalingap Edo, parang hindi ko kakayanin yun. Mabuti si Kalingap Edo ay mapagkumbaba siya. Saka ikaw, buti, di mo siya iniwan. Oo, Di mo siya kasi tinraidor. hindi, talagang mula pa noon hanggang talagang yung pagkakaibigan namin ni Edo ay andyan pa rin. Kasi isa ako sa naging Sponsor sa'yo. hindi ako masisilaw niyan. Kasi ang pagkakaibigan ay talagang yung samahan ay hindi kayang ng pera. Hindi na kayang tumbasan ng pera yung samahan. Kaya believe ako kay Edo kasi lahat ng inano sa kanya, kumbaga yung lahat ng issue, di na lang yan, binawala niya. Di na lang niya pinapansin. Di niya pinapansin. Kasi alam naman natin na siguro hindi totoo yung mga sa kanya.
Thank you. Thank you, Kuya Rats. Galing ng sinabi mo. May diin. Ayan, so... Anyway, ano lang naman, kinamusta natin si Insan Eds at masaya tayo at yun. Nalampasan niya lahat ng ano. Alam nyo, mga kalingap, si Insan, ano na to eh. Marami na rin tong natulungan, sa totoo lang, na beneficiaries ko. Ano? Marami na siya natulungan sa pamagitan ng love team, tandem. Sobrang dami na ni Insan natulungan. Ano? Pero bandang huli, ganito yung mangyayari sa kanya. Diba? Yun yung nakakalungkot lang. Diba? Pero yun nga, iba-iba naman kasi ang tao. Iba-iba ang tao. Meron talagang mag-stay sa'yo. Meron naman yung andyan lang pansamantala at mawawala rin sa buhay natin. Iba na nanatiling ano lang, magiging lesson lang sa atin. At marami naman tayong matutunan sa mga nangyari. Hindi lang si Insan ang may mga natutunan. Ako, marami din ako natutunan. No? Basta, andito tayo, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo dito sa mission natin. Si Insan, tuloy lang sa kanyang mission. At iba nating mga kasama. Yan. Ano Insan yung next na abangan sa iyong buhay, sa iyong career bilang vlogger, bilang isang Kalingap Edu? Ano? Ayun, pagpatuloy lang sa aking sa mission ko. Yun lang ang mga inaano ko. Parang wala naman na halos nagbabago eh. Ang inaano ko lang kung paano ma-maintain na yun kasi natatakot ako kung baka mangyari yung biglang bubulusok ako bababa ay wala pa sila, dito sila nakakatapos yung iba. Ay, mga beneficiaries. Okay lang yan, ano? Di mangyayari yun. Yun nga eh. Basta maging, Wala naman akong maging kaya, tapat ka lang sa mga ano. Minsan kasi nasisira ang tao kapag may mga ginagawa ka ng masama. Kapag meron ka ng mga ginagawang ano, yung ano ba, di ka natapat sa mga sponsor, di ka natapat sa mga viewers mo, di ba? Pero once na ano ka lang, huwag mong sirain yung tiwala ng mga manonood, hindi yan naalis sa'yo. Gaya ko, di ba? Sa totoo lang, yung mga vlog ko lately, simple lang eh. Kasi balak nga namin, after nitong mga, may hinintay lang kasi kami bago kami umalis. Kaya yun, after nun, bawi kami sa talagang yung vlog na puro ano talaga. Puro effort, puro challenge. So, yun. By the way guys, meron tayong inimbitahang isang Kalingap Angel na talagang isa sa pinaka maingay din, no? Isa sa pinaka maingay yung pangalan, pinag-uusapan. Maingay yung pangalan. Maingay yung pangalan. Oo, at maganda, matalino. Yan. In-invite natin siya kasi syempre maganda rin yung mga ano niya, kumbaga may sense din yung kanyang mga sinasabi. So, sa kwentuhan natin ngayon, pwede natin siya makasama. Ayan. So, let's all welcome Kalingap Angel Bridget! Dito ka na. Magkamalabas ba? Ayan. Hi, Bridget. Dito ka, dito ka. Sa gitna ka namin. Dito ka. Yan. Bridget! So, pag na ako. Ha? Ang majorette ng... So, Bridget! Let's, say hi to our viewers. Hello po, na-miss ko po na ma-vlog po ulit ni Kuya. Tapos syempre po na-miss ko rin po kasama po ang mga kaibos po sila, Kuya Ian po. Actually, podcast talaga tayo ngayon. Podcast talaga tayo. Podcast tayo. Kalingap Podcast. Ayan. So, Bridget, mamaya tayo sa topic ngayon. Kumusta ka muna? Ayos lang naman po. Ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Bakasyon po kasi kaya po nagsali po ako sa marching band po ng University of Camarines Norte. Tapos nasa majorettes na po. Part na po ako ng majorettes ngayon. Tapos ngayon po, August 3 po kasi yung pasokan po namin. Kaya parang nag-ready na rin po ngayon para po sa pasokan po. Okay. So, bilang Kalingap Angel Bridget, ano yung mga challenges before na ngayon ay medyo gumaan simula nung naging Kalingap Angel ka? Nung wala pa po ako sa Kalingap nun, kahit po kasi nagra-racket po ako nun, mahirap pa rin po talaga kasi depende po kayo sa panahon yun kung meron pong pageant, kung meron pong mga event na naghahanap ng models, ganyan. Ang pera po kasi nun parang dumadating lang po siya kapag bihira po. Pero po ngayon po nasa Kalingap na po ako, kapag po may kailangan ako. Lately nga po
Si Kuya Rab po, naghihingi po ako ng help sa kanya. Tapos sabi po ni Kuya Rab sa akin, mag-aral po ako mabuti. Tapos magsabi po ako sa kanya kapag may kailangan. Opo. Yun naman sinasabi ko sa kanila, kina Melka, sa lahat. Sabi ko, pag may kailangan kayo, chat lang kayo sa akin. At kapag may pambigay kami, yun, sa abot namin makakaya, nabigay ako. Yun. Kaya, kasi syempre di naman palagi, di ba, na napag-vlog. Di ba? Yan, kaya sila Melka, ano. Ayan, so Bridget, paano mo na overcome yung mga ano ngayon? Mga, siyempre, bigla nabago yung ano mo eh. Bigla nagkaroon din ng pagbabago sa buhay mo. Dati, private yung buhay mo ngayon. Naging ano na rin. Naging public figure ka na rin. Paano mo na overcome yung mga bashing? Yung iba below the belt. Diba? Minsan, yung iba mga comparison, ganun. Ang sa akin man po kasi kahit man po magparabash po sila, di man po nila ako kilala talaga sa totoong buhay. Tsaka kahit po gaano nila sabihin sa akin na, ay mas maganda pa rin to, mas depende yan. Wala man po kaya sa akin yun at sa akin po, ang kalaban ko man din po yung sarili ko. Kumbaga, gusto ko lang din po maging better sa past na ako. Wow, parang si Neji yun ah. Si Neji at si ano na, Rocky. Kumbaga, yung mga bash, tinitake mo na lang para as, kumbaga, tawag doon, constructive criticism. Pero syempre, yung pa kasi below the belt eh. Ay, minsan po nasagot ako kasi ano po, kapag po ang pinupunan nila yung physical appearance ko po, okay lang, wala man po akong Pero kapag Pero kapag yung... Kulang pa sa physical appearance. Oo nga. Ewan ko po sa kanya. Ano bang pangit sa'yo? Matanong lang. Sa mata po nila, siguro po, lahat po. Parang kung lahat po ng galaw ko pinupuna nila, tapos parang lagi po sa kanila parang kulang pa po ganyan. Pero kahit po ganun, na-post Norman, po ako. tanongin kita Norman. Ano ba yung kapintas-pintas kay Bridget? Hindi ko alam, pinipili. Ako din eh. Ano bang problema nito? Laki naman ang problema nila dito. Artistahin, di ba? Opo, baka mabash ako ulit. Sabi, So, usapang ano tayo ngayon? Usapang anong topic natin ngayon? Siyempre, relate natin sa mga nangyayari dito sa Kalingap community, di ba? Siguro usapang ano tayo ngayon, yung tipong pagtanaw ng ano ng gratitude sa mga tumulong, di ba? Pagtanaw ng gratitude sa mga tumulong. Paano mo kung ikaw Bridget ay ano? Siyempre ngayon hindi natin masabi. Ikaw ay bago ka pa lang sa Kalingap Angel. Kung sakaling maging ka-level ka na ng kasikatan nila Carla, nila Joy, tapos maraming pumasok na kung sino-sino, paano mo i-handle yung ganong sitwasyon sa buhay mo? kasi po, unang-una po kasi kahit man po hindi ako maging kasing sikat nila Ate Carla, nila Ate Joy po. Unang-una po, thankful na po talaga ako. Kasi po sinabi ko po baga dati na kahit po wala sa akin ganung karaming opportunity na papasok, ang mahalaga po sa akin, nakasupport po kayo kuya sa pag-aaral ko. Kasi yun man lang po talagang gusto ko ngayon, yung makapagtapos po ng di gaanong mag-isa po na kinakaharap yung mga problema sa pera, mga ganyan. Pero po, kung syempre po, maging kasing sikat po ako nila Ate Carla. O yung opportunity kasi marami ng ganon. Siyempre po, yung gratitude po talaga, nasa akin na po talaga yun. Katulad po nung sa speech ko po, nun sa pabahay po, sa sinabihan po ako ng speech. Parang yung gratitude po kasi, kapag po yung tao is marunong po talagang kumilala sa mga tao na tumulong sa kanila, yung mga times po na parang walang-wala ka. Kung yung tao po is matino, parang matino po mag-isip, ganyan. Nasa kanila po yun, talagang naturally po nagka-come out siya sa tao na ma-attain po nila yung na gratitude. Kasi po, yung mga tao po na tumulong sa atin, nung mga walang-wala, katulad po sa akin, nung kayo po tumulong kayo sa akin. Simula po kasi nung dumating po yung Kalingap, parang yung buhay ko po, parang, alam mo po yung parang gano'n po ulit ng parang pag-asa. Opo. Kasi noon po, ang hirap po talaga kasi po apat po kami nag-aaral, ganyan. Kaya kung mas marami pong opportunity na pumasok, syempre po, di ko po papabayaan na maging iba po yung ugali ko sa Kalingap. Kasi unang-una po, kung wala po kayo, wala din po ako sa katutunguhan ko po ngayon. Yung About sa mga sinabi mo, di ba? Karamihan kasi siyempre sa beginning, sa umpisa, pwede tayong magsalita ng... Pwede. Yan yung magandang tanong yan. Lahat ganyan. Lahat ganyan ang sinasabi. Marami na nagsabi niya na grateful sila kuno. Hindi sila
Parang may diin puno. yung ano. Di magbabago, di Hindi magbabago. darating sa panahon na ganito ko, no? Pero in the end, ay, yun na nga, yung grateful is naging ungrateful na. So, paano magiging sigurado or paano kami makasigurado na yung mga sinasabi ng isang beneficiary is grateful ba talaga or sa salita lang ba ito? Or Oo nga. paano na ito papatunayan? Kasi, Paano kung pag naging sikat ka na, tapos nagbago ka Yes, na pala? yung grateful Hindi ka na yung dating Bridget. Yun. Kasi nababago. Natukado na pala. Hindi, ganito na lang. Paano kung sikat ka na nga, grateful ka na, tapos kunyari, thankful ka kay Kuya Ram mo, di ba? Nag-joke si Kuya Ram mo, tapos na-hurt ka. Oh, yung ano. Nagalit na Or meron siyang di nagustuhan na, ano, Disappointment. na na-disappoint ka sa akin. Na si Kuya Ram mo naman ay hindi niya sinasadya, may na-misunderstood ka nang nasabi niya. Magandang tanong yun eh. yung una po, yung sabi po na paano po mapapatunayan na totoo po yung sinasabi. Grateful hanggang sa umpisa lang ba yan or in the end? Kasi po, 1 year na po baga ako sa Kalingap. 1 year na po ako simula po na mag-vlog ako. Opo. Tapos, syempre po, simula man po ng una kung ano po ako ngayon, kung paano po ako makipag-usap sa inyo, ganun pa rin naman po baga ako. Tapos, paano ko mapapatunayan? Siguro po, kasi po may mga tao na rin po na tumutulong sa akin outside po ng Kalingap, yung mga dati ko pong naging teacher, mga ano. Simula po grade 10 ako, bata pa po ako, kung paano ko po sila kausapin, kung paano po ako mag-thank you sa mga bagay na pinibigay nila sa akin. Hindi po yung nawawala sa akin. At saka parang, alam mo po yung sa puso mo na pag minarating ka, di mo sila kakalimutan. Ganun po. Siguro kung mapatunayan ko po yun kapag may nakausap po kayo na mga taong tumulong po sa akin mula po dati. Tapos kung paano po nila ako sinamahan po nung parang kailangan ko po talaga ng tulong. Wala pa po yung Kalingap nun. Pero until now po, andyan pa rin po yung respeto ko sa kanila. Tapos yung pagmamahal ko po sa kanila na kapag pag wala pa akong gawa, bigla ko po naisip na i-chat, kamustahin po sila, ganyan. Kahit po wala akong kailangan, gusto ko lang po parang ma-make sure na Parang okay. doon mo maano na kahit wala kang kailangan, kinakamusta mo pa rin. At saka po, kasi yung mga tao po tumulong kasi, kahit po financially yan, hindi lang po basta pera yung binibigay. Kasi po, yung pera po na yun, pinaghirapan po nila. So at the same time, binibigay din po nila yung love po nila, yung care po nila sa isang tao. And yun po yung mas pinakamatimbang po sa akin, yung kapag may kailangan po ako, opo. Kasi nakikita mo po doon na genuine po talaga yung tao. And yun din po yung nakikita ko sa Kalingap. Kaya parang di po kaya ng konsensya ko na pag masama yung Kami kasi ugali. talaga, ang turing namin sa inyo, parang kapatid ng kabatang kabatid. Kaya masakit din sa amin na after ng, tinuring namin kayong close namin kayo, di ba? Kapatid ang turing namin sa inyo. Pero sa bandang ulit, tas ganun lang pala yung turing nung iba sa amin na parang pakiramdam nila, hindi kami totoo sa kanila. Masakit talaga sa amin yun. Kasi pure naman yung intention namin na tulungan kayo. Kayo mga Kalingap Angels, pure naman yung intention namin na tulungan kayo sa pamamagitan ng pagbablog. Diba? Kaso, may mga tao kasi na, or may mga natulungan tayo before kasi na ang tingin, hindi pagtulong sa isip nila. Parang ginagamit sila. Parang iba nang sa isip nila. Ikaw ba sa tingin mo ginagamit ka? Oo, yun. Naabuso ka ba ng Kalingap? Hindi po. Hindi po. Pero minsan po, inaasar lang ako ni Kuya. Minsan, umasad sa akin ang pang-asar. Yun lang po, ganun lang po. Pero, Asaran lang opo. bilang mga team, di ba? Opo. Pero yung inaabuso, Hindi po. hindi naman. Wala po. Kasi unang-una, masaya nga sila kapag may vlog, di ba? Pag schedule ng vlog Tapos nila. pagsama-sama po yung mga angels, mga Diyan, sama-sama. Pero yung tanong ni Buddy kanina, about dun sa, alimbawa, na-disappoint ka sa akin, Yun sa po. desisyon ko, or si Kuya Bal, na-disappoint ka sa kanya, nabash ka, or ano man, paano mo harapin yung sitwasyon na yun? Magiging antay ka na ba? O ano? Ay, hindi po. Siguro po, una po ang isipin ko, di naman po ikaw po kaya magde-decide ng nakakasama po sa akin. Kasi syempre po, tiwala po ako sa Kalingap na kapag nakakasama man po, siguro di nyo man po may isip yun. Kasi syempre po, yung mental health di naman po baga ng tao. At saka nadaanan niyo po yung Kuya, di ba? Grabe po yung mga pambabash na gano'n. Tapos isa pa po, pwede na po kasi siyang idaan sa confrontation po na one-on-one po talaga. Sa usapan? Kung sino po yung nakaagrabyado sa iyo, yun po yung kausapin niyo. Like, di na po kailangan siyang idaan sa maraming tao. Kasi in the first place po, di naman po sila involved sa situation. Wala naman po sila magagawa, parang makaka-add lang po sila sa problema. Kasi wala naman pong alam yung ibang tao. Tama. Pag nagpunto ka po sa iba, gagawin ng mga yan, parang mas ida-down pa po ikaw. Imbis na po, payuhan ka ng maganda na kausapin mo. Parang ma-add pa po sila ng fuel sa
Tama, ang ganda namang sinabi ni Kuya Tata. Ang ganda namang sinabi ni Kuya Tata. Galing, ang dami. Pero ang galing, tama yung mga sinabi mo, Bridget. Napaka-matured ng mga sagot. Tsaka kuya, di man po baga ako takot mag-confront. Sa FB nga po kapag may sinasabi sa akin na talagang maling-mali. Sinasabi ko Saka ano, na pwede mo, talaga. one chat lang eh, isang chat lang yun na Opo, di na pwede po mong kailangan kausapin. i-dance sa ano. Di mo na kailangan magsumbong kung kani-kanino or sa sponsor mo, magsumbong ka sa sponsor. Kausapin mo muna. Kuya, bakit po ganito? Ano pong ano? Ganyan. Ano Pwede. bro? At saka kuya, Saka ano, sa lahat sa ating magkakabarkada or family, hindi tayo magiging perfect na ano, lagi tayo magkakaroon ng Yun, tampuhan. isa pa. Lagi tayo Tama magkakatampuhan. yun. Walang perfectong So grupo. doon na lang, balansehin na lang natin yung pinagsamahan. At saka, Para kung sakali yung ano, mas doon mo ano yung isipin eh. Ito bang itong gato para gawin ko yung ganyang bagay is worth it ba yung gantong decision na para masira ang samahan or ano. kaya dagdag po sa Para sinabi po. pamimili ng pera o kaibigan. Kumbaga, mas pinili ko yung kaibigan. Natin, pagkakaibigan kaysa sa pera. Ikaw, pera kaibigan. Kaibigan ako. Ano lang ang pera? Basta libre lang pagkain. Kaibigan sa inyo. Pera o kaibigan yan eh. Kasi kahit nabibili ng pera ang kaibigan. Pera kaibigan. Kung kaibigan mo bagay umalis. Kasi hindi pa kami ng ano, friendship sa mga doon siya, may siya doon na kami dyan. Samahan natin. Kaya pwede na po ako Oo, ikaw. magsalita. Ano yung kasabihin mo? Dagdag ko po sa sabi po ni Kuya Eds na yung friendship po kasi po minsan po pag nagkakaroon po tayong tampuhan. Dagdag ko lang po na kasi po kung mas nag-way po sa iyo yung friendship po talaga yung pinagsamahan ninyo. Kapag po nagkaroon kayo ng tampuhan, dapat po talaga kapag bigla pong dahil lang po sa isang ganun nawatak po kayo, ibig sabihin po ng parang never po Di pa binalyo. solid. Tsaka never po binalyo talaga yung samahan ninyo. Kasi kung binavalue mo po talaga, kakausapin mo kasi tatry niyong ayusin. Kung Yun na ano, nga yung sinasabi ko na nasaktan talaga ako kasi ibig sabihin yung after nung ilang years na pagsamahan natin, sa kunting ano lang, iiwan mo na kami. Parang ganun, di ba? Yung ginawa namin lahat para sa inyo. Di ba? Lahat ng lahat ng pwedeng maibigay, ng opportunity, lahat ginawa natin. Tapos, na simpleng hindi pagkakaunawaan, wala na. ang dami pong nangyari. Sabihin, hindi nga binalyo. Tama si Bridget na hindi pinahalagan yung samahan. Diba? Katulad natin, sa totoo lang po mga Kalingap, kami ni Kalinga Prab, matagal na kami magkaibigan. Oo. Wala nga ako natatanda na sama ng loob natin. No? Kaya nga, And kung meron man sa tingin ko, ang mas pinipili po kasi namin is unawain talaga. unawain. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan mag-explain. Kung Oo. pipiliin mo na unawain, and pipiliin mo kung unawain. talagang mahalaga sa iyo yung tao, Totoo. ang talagang pipiliin mo, unawain. Totoo yan. Kahit nga sa mga, example na lang, mga kapatid mo, di ba? Kahit kaaway mo. Oo, kahit kaaway mo. Nag-aaway kayo palagi. Unawain mo, kukumprontahin mo, di ba? Di ba? Kahit mga kaibigan, kung tunay na kaibigan. Kung tunay na kaibigan ng tunay. So, ayan. Tawag dyan. Ayan, ang ganda ng mga nang usapan natin, bro. Ngayon, ang ganda ng mga sinabi ni Kuya Tata. Ang dami ko yun. Kaya na, Bridget, napakinggan mo naman yung kwentuhan namin ni Insan Eds, at grabe, yung mga sinabi ni Insan, yung mas nangibabaw sa kanya yung unawain na lang yung mga bagay-bagay. Pero ikaw, Bridget, ikaw nasa sitwasyon ni Insan, yung nabetray siya ng mga pinagkatiwalaan na kaibigan. Tapos, may mga sinasabi pa against sa'yo kahit wala na siya, wala na. Hindi na, kumbaga, hindi naman na kailangan kasi nga wala na. Ano yung gagawin mo, hakbang? Ako po, magiging thankful po ako kasi po, hindi po magiging ganun yung mga tao kasi po, feel ko po parang way na po yun ni God para tanggalin po yung mga tao na yun sa buhay mo. Kasi yung mga negative po na mga tao, kung totoo po talagang may pinagsamahan kayo po na talagang solid po talaga at totoo kasi sa isa't isa, hindi po sila gaganon. So, kapag po nagawa nila yung mga bagay na ganon, isa lang po ibig sabihin nun. Parang hindi po sila yung mga people na for you po. So, dahil sa ginawa nila, at least po nalaman mo na po yung totoong pagkatao nila. At saka,
habang maaga pa po, nawala na po sila sa buhay mo. Kasi imagine na lang po kung andun pa po sila sa buhay mo tapos marami ka na pong nararating. Para totoo po kasi parang evil eye po baga yung energy na dinadala ng tao. So ngayon po, habang mas maaga pa nawala sila, maging thankful na lang po tayo na at least ngayon po wala na sila sa buhay ko. Pero kasi, hindi lang kasi basta-basta yung ginawa nila eh. Parang may mga sinasabi sila na below the belt kay Insan. Pero ang ginawa ni Insan, hinayaan niya lang. Kumbaga, mas pinili niyang patawarin o ano. Ikaw ba, ano yung masasabi mo doon? Na, yan, kung ikaw, yung nasa ganong kalagayan. Ako po, Kasi mahirap yun, Opo. totoo lang, di ba? Nakakaawa Ikaw nga, di ba, may po. magsabi lang sa'yo, na ano ka na, nasagot Opo. ka na. Magkabaliktaran kasi yung sinasabi ko kanina. Ito, di nasalita. Ito, magsasalita. magkabalita kayo. O, ikaw, paano ba yun? Kaya parang nakakanga po yung sa ginagawa po ni Kuya Eds kasi po, ang pinakamahal po talaga sa mundo yung peace po talaga sa sarili. So, pinoprotektahan niya po talaga yung peace niya kasi kahit ano po sinasabi ng ibang tao, hinahayaan niya, ganun. Siyempre po, yun ang mahirap po talaga yung gawin. Ibang level po ng self-control yun. Galing Tapos, Magkaiba din si Insan na. opo, self-control po talaga kasi po, kung grabe po yung below the belt talaga, ay ako nga po, siyempre, kapag below the belt, nasagot din po. Pero siya po, siyempre po, para magkaiba naman po baga mga tao, pero grabe pa rin po yung paghanga sa ganung mga klase ng tao na pinipiling manahimik na lang po. Okay. So, ngayon, kung meron kang advice kay Insan Eds, ano yung advice mo sa kanya? Sa kanyang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon? Ano ma-advice mo kay Eds? Sa mga nakikita ko po kayo sa mga mga update po about kay Kuya Eds po na yung, sa mga charity niya po ngayon, parang yun na lang po yung mas maganda po na doon po siya focus talaga kasi kung ako po ang tatanungin kasi iba pa rin po talaga yung ginagawa niya na pagtulong po sa mga tao. Kasi po, kahit ano sabihin man po talaga ng ibang tao, may mga tao po kasi na gusto talagang i-bring down yung tao na nagsasucess po sa buhay, na yung matutulungan. Kasi yun po talaga ang mentality ng karamihan po, baga crab mentality po. Kahit nga tahimik na si Eds, ang dami pa rin nangingialam sa Opo. kanya. Parang di siya tinitigilan. At saka nakikita ko man din po yun. Parang naano nga po ako na bakit yung ibang tao ang lakas-lakas ng loob po baga na magsabi na kung ano-ano towards sa tao naman na wala naman po talagang ginagawa. So parang advice ko lang po is patuloy na lang po kung ano po yung mga bagay na kung saan ka po masaya ngayon. Which is yung pag-charity vlogging po. Kasi sa kung saan ka po masaya, mas sumasaya din po yung mga tao na natutulungan mo ngayon. Minsan po, syempre, di mo lang po alam. Pero katulad ko po, kapag natutulungan po ako nila Kuya Rab, iba po talaga yung sa puso ko na may mga tao pa talagang genuine na tumulong. So, yun lang po. At least po yung mga tao na yun is nakilala mo na po kung ano talaga yung tingin sa'yo at di mo na po yung mababago. Kaya mas okay po na hayaan mo talaga sila. Galing, galing. Ay, ako. Hindi ka lang nagsasalita. Ano? Naano ko sa mga sinasabi niya, nakaka-touch yung sinabi niya. Touch si Kuya Tata. Wala kang sinasabi pero umiiyak ka. Pero tama ako. Tas ang ganda ng mga sinabi ni Bridget. Grabe. Pang ano talaga, pang beauty. Ako ba sa nabibilib ako kay Bridget. Pero sana lang Bridget, yung mga sinabi mo is talagang totoo. Kasi kami, yun talaga. totoo kami sa'yo. Panghawakan mo yan. Kasi babalikan namin itong part na to. Insan, ano masasabi mo sa advice ni Bridget? Napakaganda nun. Ganda ng advice na yun, napakalalim. Galing parang hindi siya advice ng ng isang estudyante. Kaya ang galing. Parang advice na siya ng mga... Parang sumasali sa mga pageant, no? Di beauty queen talaga. Talagang piling malalim. Magaling. Galing si Bridget, sanay-sanay ito sa Kaya... sa interview. Sanay-sanay sa competition. Sanay-sanay. Podcast si Bridget talaga eh. Salita lang siya ng salita. Nakakatuwa lang. Yun yung salamat sa pahay. Parang natumbok niya yung punto eh, di ba? Kaya yung may hinahanap ka, tapos natutumbok niya. Ano yung saan masasabi mo doon sa advice ni Bridget? Yun nga, salamat sana sa payo. Naintindihan ko naman yung paano mo. Yung point mo lang sa... Naano ko na rin yung naisip ko na rin sa ano. So, mas ano ko na lang, tinatanggap ko na rin talaga yung mga unti-unti, yung mga ganung bagay. Ngayon.
Oo, kumbaga nakuha na ni Bridget yung gusto mong gawin ni yung peace, kumbaga yung peace na gusto ni Edu is mas importante pa sa ibang bagay. Ginagawa ko naman. Which is yun na nga yung ginagawa ni Vincent. At yun din yung advice ni Bridget. Kaya maganda, kumbaga nag-match yung advice niya dun sa ginagawa ni Vincent. So kayo bro, anong comment niyo bro? May comment ka po, Tats? Basta ano lang, hindi lang siya magbago. Basta yung ang sinasabi niya. Kapatotoo talaga. Diba kung sisikat siya, ano na marating na. Siya magbago. Ayun. Basta kami, Bridget, bilang kuya mo, totoo kami sa'yo. Yun talaga. Kapatid ang tingin namin sa'yo. And nandito kami hindi for vlog, hindi para kung saan namang bagay, kasi gusto ka namin tulungan. Oo, kasi yung vlog, given na yan. Given na yung vlogging, kasi yan yung vlogger kami. kaya nga nagkasama-sama tayo, nagkakilala tayo, dahil vlogger kami. Given na yan. Pero maliban sa pag-vlog namin, yung relasyon na binubuo namin sa inyo is totoo. Oo. Diba? Kasi kung hindi yan totoo, after ng vlog nito, or kung hindi, wala na kami pakinabang, or sabihin natin wala kang views, or di ka viral, di sana, di na namin, pinabayaan na namin kayo, di ba? Sana focus lang kami dun sa mga viral, di ba? Sana focus lang kami dun sa kung ano yung mag-benefit kami, pero hindi. Kahit nga walang vlog, di ba? Makakatulong kami sa inyo. Saka sa Kahit walang totoo lang, vlog. mga Kalingap, si Kalingap Rab, kaya niyang kumita kahit walang charity. Yo. Nakita niyo, nagsiswimming-swimming lang Oh, yan. Tapos yan. Oh, family vlog. Kaya namin gumawa ng ganun. Kaya Mas sana pinipili lang, niya lang pag-usap talaga natin, huwag lumaki yung ulo nila na kesyo, sila naman din yung dahilan kung bakit tayo nagpa-viral. Ang pangit pa ng mentality, ano? Na kesyo, ginagamit lang sila. Kesyo, kaya ka tayo yumayaman dahil sa kanila. Anong klaseng mentality yun? Kasi unang-una sa lahat, kaya kami naging successful dahil sa kasipagan namin bilang grupo. Dahil sa sa creativity ko, sa ano namin, di ba? And naniniwala din ako, Bas, na kapag magandang ginagawa mo, maganda din Yun. talaga din yung babalik sa'yo. Grabe. Saka sana Bridget, pagdating sa, kunyari sa future, may mangyari na hindi tayo pagkakaunawan, ang sana, tawag doon, huwag kang magalit sa amin ng aalis ka. Oo. Kausapin mo kami. Sana pahalagan mo yung pinagsamahan natin. Kung mayroon man tayong away, Sorry sa amin. mag-usap. Or kung di na talaga maladang sa usap, yung hiwalayan na maayos. Opo. Di ba? Yung ganun, mahiwalayan na maayos, yung wala ng comment sa isa't isa, pahalaga na lang yung mga memories, di ba? Magagandang memories na magkasama. Di ba? Napaka-simple lang naman ang buhay eh, kung ginagawang komplikado lang talaga. Pinapahirapan yung mga sarili. So, ano pang pag-uusapan natin? Go bro! Parang tata kasi maalis na din sa Kalinga Pata. Hindi nag-iinip eh. 5 years ako. 5 years. Sub ko muna, sub ko yung tats. Liga, sub. O, sub muna, sub. O, Ito lang, Bridget. Yung mga tanong mo kay Rachel. Para sa, siyempre kami mga kuyong sa Kalingap, kuya mo na kami. Dahil sinabi ni Raddy, hindi porket vlog lang to. Pero kami, kuya mo kami, no? Pinapayuan ka namin para sa iyo din yun, para sa future mo. Yung payo ko lang, kung anong marating mo sa buhay, sana lumin pa rin kayo sa taong mga nakasama mo, nakalabilo mo. yun. Diba? Kumbaga parang kami din yung nagbibigay sa inyo ng mga kalakasan ng loob. Diba? Sana ma-appreciate nyo yung mga tao na andyan sa paligid nyo. At saka huwag kayong makinig sa ibang tao na alam yung parang iba yung gustong gawin sa inyo. Diba? Ramdam naman yun, ramdam mo naman yun. Yan. So, Bridget, may ibang naman tayo sa ibang aspeto naman ng interview natin. About naman sa tandem, love team, no? Ikaw ba ay open sa ganong opportunity? Yung totoo, potential na makatandem mo, di ba? Buds, no? Kasi sa Kalingap, random talaga. Random. Ikaw ba ay open sa ganong opportunity? Siguro po, sa lahat man po ng tao po, baga, dapat po talaga mag-set ka po ng parang boundaries po, ganun. Ako po, okay lang po ako may makatandem, pero po, yung tandem po talaga na parang tandem lang po talaga na wala po talaga mali siya, yung ganun. Yun. Yung
Talaga, ang gusto ko po kasi, kung may mga katandem po ako, is parang yung friendship po. Kasi yun po ang pinakamalaga. Kahit po kung magkakaroon ka po ng mga relationship po, ang pinakamalaga po na foundation is yung friendship. Kasi po, kapag... Thank you. Candidate number 1, panalo ka na. Tapos na. Kung ka mag-graduate, 10 points. 10 points. Uy, nakapagsalita ka. Nadali mo. Friendship talaga dapat. Ang una. Ang Bonus na lang kung magkatuluyan. Yes. Kasi- Nasa inyo naman yun. Pero tama Sa yung mga sinabi. tao naman, wag naman ipilit. Oh, Oo. Yan, totoo. Respeto din dun sa ano ba, ano? Sa personal life po Sa ng- personal, opo. sa kung ano yung choice nila. Friendship ang importante. Friendship ang importante. kasi may mga tao po kasi baga na pinipilit po talaga, kahit alaman po talaga. Saka, sa friendship naman nagsisimula lahat eh. Ay, depende po yun kung ayaw po nilang sirain yung friendship niya sa isa. Kasi po minsan po baga mas mahalaga yung friendship kaysa kung anong pwede Pero pag na-inlove ka na, wala nang friendship. Ako yung friend ko eh, nasawa ko eh. Kuya to lovers, di ba? Kuya to lovers. Kuya to namin. Parang ano na yung normal, iba rin ha. Oo, may nagkukuya tapos lovers. Pero huwag ka mag-alala kung may kalabdi mo, alam pag di mo Gusto niya tandem lang, walang wala. Yun yun. Alam yung pilit niya. Kasi Iba normal. yung tug niya, iba yung tug niya. Tug mo mali yan. Ayan, so kain muna tayo guys. Break time, break time. Sa kanila na huwag pilit. Kasi tandem-tandem lang talaga. Galing ko tas. Kain tayo guys, kain. Masayang part eh. Oh, bless mo na, bless. Bless the food. Salamat sa mga pagkain ito. Sabi na huwag sa dito. Sobrang kalakasan namin po. Pagpalagi ko sa pagkain. Siksik ko dito. Just name we pray. Amen. Kanina ko patulos ng patalambot. Bridget, tayo mga kaibigan ka ba ng pastor ng kanina? Yung mga kakilala ka? Ba't siguro? Siyempre, yun mga ano sa Kunyari, may kaibigan ka, basa ng kanina. Ang gagawin mo. So ngayon medyo busog tayo. So, dapat medyo mababurn natin yung calories. Kaya may naisip ako, magti-tiktok tayo guys. Magti-tiktok tayo. Tuturuan tayo ni Bridget. Turuan mo kami. Una mo turuan sa isang ganyan-ganyan mag-o. Game. Alam ko na. Wait lang. Ano nga yun? Ano yung music nun? Game. Turuan mo na siya. Norm, dito ka. Lahat tayo tuturuan ni Bridget. Sige. Isa-isa. One, ganun lang po. 1, 2. Sa unahan mo po, unting pa yan. 1, 2. Tapos sasabay lang po ng paa. Parang pababa yan. Yan. Tapos yung next po, ganun. Alternate lang po. 1, tapos 2. Iganon mo lang, iganon mo lang yung paa mo. 1, tapos kabila po. 2, tapos 3. 1, 2, 3, tapos 1, 2, 3. Sige. Tinatawa ko ninyo ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun lang po. Pababa, tapos pababa din po yung pawa. Ganun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basic lang. 1, 2, 3. Ganun lang po. Okay na yan? Ulit. Okay na yan, sa likod na ako.
Bahala na. Hindi pa natin master eh. Oh, 1, 2, 3. Ligo na. Meron lang. Yan. 1, 2, tapos 3, 4, 5. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos ulit lang po. Game! Oh, 1. Ang magaling! Uy, paano na ito? Ang dami na. Ang dami mo rin ni Puertas. Ako nga dyan, Puertas. Kita. Ganun pa lang. So ayun, grabe. Thank you, Bridget. May natutunan kaming ngayon, bagong steps. So first time namin sayawin yun. Kahit tagal ng trend. First time kong sinayaw yun. Ayan. So ngayon po, may mga napipabigay po kay Bridget. Mga taong nagmamahal kay Bridget. Susuporta sa kanya, maliban sa atin. So unay ko na po itong from Team Skatey of Thailand. Ayan. Ano to? Sponsor ni Kyla. Nagbigay siya ng 1,000 for Bridget. Thank you po. Ayan. At tapos, from Ma'am Ana Rita Reyes. Ayan. Grabe. From Ana Rita, nagbigay po siya ng 5,000 for Bridget. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Grabe, Bridget. Thank you po, Team SKT. Tapos, thank you so much po kay Tita Ana Rita po. Oo, talagang si Tita Ana Rita, yan talagang isa sa nagsusuporta sa iyo. Simula No? una po. Love na love ka niya ni Ma'am Ana Rita. No? And so ngayon, may bibigyan naman tayo mula sa ating YouTube channel sa Team Kalingap na 7,000 pesos for Bridget. 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, Bridget. So, saan mo magagamit, Bridget, yung perang natanggap mo ngayon mula sa Team Kalingap? Siyempre po, mapasokan na po. Kaya po, kasi po, pag second year po kasi, marami po kaming thesis po sa amin, sa course ko po. So, siyempre po, mas okay na po na may nakatabi na po akong pera kasi po, di po biro yung mga nagagasta sa thesis. Kasi po, napabind po. Mga third year ka na? Fourth year? Third year? Second year po. Second year ka pa lang pala? Second year. Second year. Okay. Mas ahit pala sa'yo sila, no? Sila Joy, no? Opo. Third year. Okay. Thank you so much po sa Team Kalingap po, sa mga viewers po. Siyempre po, kung di po dahil sa inyo, wala po ako matatanggap po na mga suporta sa akin na tulong po. Tapos, thank you po kay Kuya Rob po, kay Kuya Baltas, kay Coach Romeo po. Yes. Ako nga pala, shoutout kay Coach Romeo. Yan, miss ka na namin dito. Busy siya ngayon sa pagtuturo sa gym. Pero alam ko naman, soon makakasama ulit natin sila. Ano? Kaya yun, salamat po mga Kalingap. Sana po nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please pa-subscribe sa hindi pa nakasubscribe and pa-like po ng video na to. Para laking tulong po yan sa mga beneficiaries natin at sa mga sa hindi niyo po pag-skip ng ads, malaking tulong po, malaking bagay din po sa atin kasi kayo po talaga ang number one sponsor ko kay mga viewers sa pamamagitan lang panonood nyo ay malaking bagay na po sa amin. So yun, One Kalingap, One Family! Bye-bye! Thank you po.
at